Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at ito nga mga karibin natin, nagkagulo na. Nako, ex-marine sa lalaban. Ayan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po at ito na nga mga karibin natin. Pasadahan na po natin to. Pasok, Attorney Baligod, pasok. Kung mangyayari or hindi. No? What's the reaction naman po of the 14? So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto niyong tanungin. Nasaan attorney? Oo. Kasi Nasaan meron siyang daw? inihabol na requirements niya. No? Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con. Pero na lang. dadating po yung 14 today, di ba sir, kailangan personal appearance? Kasi kailangan nilang pumirma no? Sa undertaking. Attorney, ikaw ano mensahe mo naman doon sa apat na dagrekan? Alright, reaction TV based Ayan, nagbabalik mga kabayan. reaction at lahat. Pagdating rin magbumalin mga karya nahirap kaya Hindi. No? What's the by the way shout out po. Oh, Kasi galit sila. Nandito yung isa kung gusto niyong tanungin. Nasaan attorney? Oo. Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. nako po. Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con. Pero na lang. dadating po yung 14 today, di ba sir, kailangan personal appearance? Kasi kailangan nilang pumirma no? Sa undertaking. Attorney, ikaw ano mensahe mo naman doon sa apat na dagrekan? Well, nasabi ko na sa kanila yung advice ko mula nung nagpapaalam sila na Wow, pagbibigyan yun nila yung kabila. Yan mga kabayan, pagbibigyan nila yung kabila. Pagbibigyan nila yung kabila. There's something if you will analyze the statement mga kabayan, pagbibigyan nila yung kabila. Okay? May something yan mga kabayan kung aanalisahin lang ninyo ng mabuti No? At naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila Mhm. or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi ayon sa isang newspaper ano to. May promise nga daw po Online, kayo no? na mabibigyan sila ng pera, pero hindi Oo. ganun yung amount na Wala akong maririnig nyo sa iba pang 14 pagka nag-press con bukas kasi tatapusin lang namin itong pagpiyansa, no? Tanungin nyo sila. so wala kayong promise na, na magkakaroon sila ng pera sa Ang pag-testify nila? promise ko sa kanila ay magtulungan kami. Kung may problema sila sa pamilya ay magsabi sila para mapagtulungan. Ayun ang sinabi ko. At palagi ko naman sa ating mga Pilipino ay hindi masama ang nagtutulungan, no? Correct. Noong panahon nga ni Rizal, Bonifacio, Juan Luna, Macario Sakay, Aguinaldo, no? Del Pilar, nagtulungan din sila Pero ang advokasya nila ay para sa bayan. So ganun din ito. Tatlo ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. Hindi pa po natin pwede i-disclose yung mga pangalan nila. Pwede naman. Si Waupan, Tube, Voluntate, and Laroder. Nako po. Yan Na-open, tube, bulon. Patakip-takip pa kayo ng mukha. Ayan, pinangalanan na kayo ni Attorney Baligod mga kabayan, no? Nagtatakip sila ng mukha Akala nila, ano na sila, parang hindi na sila makikilala. Binasura na niya o hindi niya Inurong tinutuloy na yung kaso. Inurong na po niya yung kaso dun sa apat na dagrekan. Okay lang. What's your comment reaction po? Kasi sila naman ang nagtrabaho nito para matras sila. Okay lang. Normal sa may mabigat na problema. Ano po ganun. kaya ang dahilan? Anong May nagpaalam problema. sa inyo, yung apat, at bakit daw po sila nag-recant? Yes, may mga verbal kaming pag-uusap, meron ding text messages, no? At yan ay iniipon ko para maipakita ko bukas kasi mag-conduct kami ng press conference bukas. Pero Nako basically, po. yung dinahilan nila ng pagbawi. Alam niyo mahirap pong kalaban nitong si Baligod Nakatakot po. Personal kasi yung rason nila, no? Personal. Ang una, sinasabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad, no? Gusto na rin nilang manahimik
Kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila, no? Tuwing preliminary investigation. Sa pagpunta dito sa Las Piñas Arts So ayan mga kabayan ha. Yeah, ngayon parang na-visualize na po natin mga kabayan kung bakit inatras na ni Trillanes yung kanyang kaso dito po sa 4 na bumaliktad na ito ha. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit inatras na ni Trillanes mga kabayan? Kasi mga kabayan, pwede pa rin naman ni Trillanes ipagpatuloy yun eh, di ba? Kasi sasabihin ni Trillanes, hindi. Okay. Dinungisan nyo na ang aking dangal, kung for example, something like that, di ba? Dinungisan nyo na ang dangal ng mga taong sinangkot ninyo. Pwedeng ganun lang, di ba? Tuloy ang kaso. Pero hindi. Okay, kukunin na i-atras namin yung kaso. Pero may kapalit yan. Di ba? May kapalit yan, mga kabayan. Imposibleng walang kapalit yan. Piyansa sa mga sundalo, no? Na nakasuhan ng 4 counts of perjury na final ni na De Lima, Trillanes, Anyo, and Katapang. Tama ho ba? Para sa 14 lang, dun sa 18, bakit po? Bakit hindi yung para sa 4? Namimiss mo yung 4 ha? Yung 4 ay kasama sa sinasabi nilang nagrekan. So doon sa 4, 3 ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit. So ayan mga kabayan, parang ngayon unti-unti nang lumalabas kung ano talaga yung rason, no? Ginamit pala yung, di ba? Siyempre, kakausapin niya ng ombudsman. Sa pag-uusap ng ombudsman at nitong 3 ito, malamang sa malamang, mga kabayan, di ba? Merong nangyari dyan. Merong nangyari. Ang tanong, lalabas ba ang katotohanan? Yung katotohanan yung totoong pinag-usapan nila. Ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Nako. Ng ombudsman. So, di ba? Grabe talaga itong sila. Ang kanilang mga pamilya ang pangunahing dahilan ng pagbawi ng testimonya ng 4 na dating miyembro ng Brave 18. In fairness mga karyasyo, naiintindihan ko po sila. Ha? Ako, naiintindihan ko yung 4 na yun. Sila po ay mga mahinang nilalang. Yeah. Brave 18 unahing dahilan ng pagbawi ng testimonya ng 4 na dating miyembro ng Brave 18 Marines. Ito ang iginit ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Sinabi rin niyang nakatanggap umano sila ng impormasyon tungkol sa di umano'y alok na suhol sa ilang dating sundalo kapalit ng kanilang pananahimik. Nung una pa lang, di ba? Wag na kayong wag na tayong paligoy-ligoy pa, di ba? Sinabi na nila nung una, silang lahat, di ba, nung una pa lang, paglabas nila, marami na ang tumatawag sa kanila para aregluhin ang mga ito, di ba? Ngayon, naareglo na po yung 4 mga kababayan. Bumabaliktad na. Ang tanong dito, may susunod pa ba? Narito ang pagtutok ni Paul Montibon. 4 na sa 18 ex-Marines ang kumpirmadong bumaliktad at binawi ang aligasyon ng maleta deliveries sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa kampo ng 14 na natitirang miyembro ng nooy Brave 18, may mga pagtatangkang impluwensyahan ang ilan sa kanila. Sa gitna na rin ito ng na kahit pala Brave 18 mga kababayan, nahahaluan din ba? Yung mga kamatis, di ba? Yung mga kamatis na bulok, di ba? Yung mga bugok na itlog. Ayan, buti na lang at ngayon, di ba? Medyo maaga-aga pa mga kabayan ay nahiwalay na itong mga bugok na ito, mga karibyo natin. Kung hindi, baka mahawaan pa yung iba at maging bugok rin mga kabayan, Nagawang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Levito Baligod, nakatanggap sila ng impormasyon na may mga nag-aalok ng suhol sa mga dating sundalo kapalit ng pagbawi ng kanilang mga naunang testimonya. Anya, may ilan na rin umanong umamin na natukso silang tanggapin ang alok na pera. Matagal na yan na sinusuhulan sila para bumaliktad. Katulad nung naipakita ko kanina sa inyo, meron nga isang nag-text na sinasabi, pasensya ka na sir dahil sa ating nararanasan na tentasyon. At maraming mga personal na rason. Ang isa dyan yung pamilya.
Kasi alam nyo, yung mga process of the government, pinupuntahan pati kamag-anak nila, asawa, pamilya, kapitbahay. Buong angkan yan. So iba-iba yung Yung buong angkan nila talagang gigipitin yan mga kababayan. Diba? Paano kung may mga konting negosyo, diba? Something like that mga kababayan. Talagang mapipilitan ka rin eh. No? Itong apat na ito, talagang siguro ko, kung hindi lang talaga, siguro kung gipit na ito. I mean, ipit na sila sa sitwasyon. No, mga kababayan, at pati pamilya nila ay parang apektado na. Buong angkan nila apektado mga kababayan. pumupunta sa kanila. Nang tanungin naman kung posibleng may mga pamilya rin ng ibang dating sundalo na nakatatanggap ng alok na suhol kapalit ng kanilang pananahimik, Posible Hindi rin. masasabi kasi wala naman ako. Ang masasabi ko lang ay nasabi nila sa akin na merong offer sa akin. Hindi nila kinonfirm kung tinanggap. Basta nagsabi sila sa akin at nagkaalam, no? samantala, mariing pinabulaanan ni Baligod ang Posible rin yan mga kabayan, di ba? Yung pamilya nila yung kinontak at sinuhulan para kumbinsihin yung mga ito na sige na, manaw ka na, kumalas ka na dyan at dito na tayo, may pera na dito, di ba? At safe na kami dito, for example, like that, di ba mga kabayan? aligasyong siya ang nag-alok ng malalaking halaga sa mga dating Marines kapalit ng testimonya laban sa mga personalidad na iniuugnay sa umano'y malawakang korupsyon sa bansa. Ito na sa kanila yung advice ko mula nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kabila. No? At naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or pinumisahan ko sila ng dimpak-dimpak na salapi. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News. Ang apat na dating miyembro ng Brave 18 Marines matapos bawiin ang kanilang mga naunang testimonya sa isinagawang Sa ombudsman naman ito. umano'y flood control scandal. Ito ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nagsabi ring may hinala siyang may kampong nakinabang sa naturang pagrekan. Nako po, Per Jun. Sino po ba, kaninong kampo yung makikinabang kung mag-recant yung mga 18 Marines, di ba? Kaninong kampo? Sige nga. Sabihin nyo mga kaubayan. Hindi ang abot ng apat na yan. Diba? Sila ng Ito ang ulat ni Paul Montibon. Pasok po. Nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na maaring sampahan ng kaso ang apat na dating Marines dahil sa kanilang pagbaliktad sa mga naunang salaysay. Drama yan. Lalo na kung mapapatunayang may pagtatangkang pagtakpan ang katotohanan sa isinasagawang investigasyon. They'll be charged. They'll be charged. To be part of the, as part of the, we will do it as part of the accused. It's natural. It's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila charge. Kasi nga, tumitistigo sila. Pag hindi sila tumitistigo, di charge namin sila. Co-accused na sila. Magiging co-accused sila. Meron silang accessories. Accessories after the fact. Covering up. Nako po, tama naman itong si Bonjing. Kasi kapag hindi sila at Alam nga naman ako magsabi. Ano ang nagpalit sa kanilang isipan? Kayo na mag Teka lang mga kabayan. Mukhang may something dito sa mga sinasabi ni Boying, no? Ano ba ito? Drama lang ito? Ha? Drama. Dati gusto nyo bumaligtad ng mga ito. Ngayon bumaligtad na, kakasuhan nyo. Diba? Ano to? Drama lang ito. Kasi, diba, kinausap nga ni Boying eh. Titistigo para sa kanila laban kay former Speaker Martin Romualdez, itong apat na ito, diba? So meaning, yung tatlo. So, meaning mga kabayan, nag-usap na sila ni Boying. Pero kung ganito po yung statement ni Boying, matapos sila mag-usap, for example lang, kung kakasuhan niya, dahil nagsinungaling, dahil sa pag-recant, mga kabayan, may something dito. Diba? At ang speculation natin dito, drama na naman ito. Ha? Drama lang ito. Gaya po na nangyari kay Bong Revilla, diba? Grabe, paniwalang taong bayan sa ginawa nila kay Bong Revilla. Paniwala. Ayun pala, after a few months, ayun na.
Laya na naman si Bong Revilla, mga kababayan. Drama. Oo, drama ang tawag dyan. Ayaw alam naman ako magsabi kung ano nangyari dyan. Sinabi rin ni Remulla na pinaghihinalaan niyang ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibleng nakinabang sa pag-recant Sige, galitin nyo talaga si Romualdez nang ikanta kayong lahat. Sige. ng 4 na dating sundalo. Gayunman, wala siyang inilahad na ebidensyang sumusuporta sa naturang hinala sa kanyang pahayag. It's to our advantage. Makikita mo talaga how desperate How that camp desperate. is to take away the witnesses against them because we have built a solid case already. Yes. Taking away the witnesses? The camp of the accused. The camp of the accused. Yeah. You know what we're talking about? The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Oh, you're trying to do it. Yeah. You're desperate. Siyempre. Sino pa? Ay, sige, ubusin mo lahat. Sino pa ba ibang nakikinabang sa pagdadrekantya? Matatandaan kabilang sila dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico sa mga personalidad na pinangalanan sa mga naunang testimonya ng ilang miyembro ng Brave 18 Marines kaugnay ng umunoy malawak Teka lang. Eto mga kababayan, bigla ko lang naisip no mga karbinan. Kasi si Remulla napakabilis kumilos. Parang swabing-swabe talaga pag nagtatrabaho si Ombudsman Boying Remulla, no? Sana si Ombudsman Boying Remulla na lang din ang ma-assign, no? Sa paghuli kay Saldico. Di ba? Sana si Ombudsman Boying Remulla na lang din para mabilis mahuli. Ma-solve lang lahat ng ito. Di ba? Baka kasi ay, yun nga lang, di ba? Baka kasi pag si Remulla din ang humawak sa kaso, for example lang pero hindi naman mangyayari yan kasi nasa ombudsman siya, no? Baka pag nakausap niya si Saldico, mag-recant din eh. 'Di ba? Tulad ng itong tatlong ex-Marines nito. Nakausap lang ni Remulla, nag-recant agad mga kababayan. Ganun din si Saldico, 'di ba? ang katiwalian at umunoy paghatid ng mga maletang naglalaman ng salapi. Sa panig naman ni dating House Speaker Martin Romualdez, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at iginiit na wala umanong ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umunoy flood control anomalies. Sinabi rin ng kanyang kampo na handa siyang harapin ang anumang reklamong isasampa sa tamang proseso ng batas. Ang mga aligasyong ito ay nanatiling bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Tindihan ko sila kasi ako naman ay dating sundalo. Sa akin, Naku po, ito po mga kareaksyon, si Trililing talaga ang makikinabang at si Romualdez. Kaya umatras yan si Trililing, di ba? Ang sabi ni dating Senador Trillanes, naintindihan ko sila kasi ako naman ay dating sundalo. Tama. Kaya ako'y nakikiramay sa 4. At umaasa ako na yung 14 na iba pa ay ganyan na rin ang gagawin. Pero ano ko sabihin na sana, umatras man lahat yung 18 na yan, hindi pa rin matatakpan yung issue ng flood control. Tama. Hindi mawawala po yan. Nandyan Pag, for example lang, umatras siyang 18 yan, lalo pang magtatanong yung taong bayan, bakit kaya sila umatras? No? Mapapaisip at marami po ang magtatanong dyan. No? Bakit sila umatras? Bakit? Di ba? Hanggang sa lumabas ang katotohanan kung bakit po sila umatras, mga karubi natin. Sige, kahit pa umatras ang mga yan, hindi na po maaalis sa isip ng taong bayan. No? Yung mga nauna po nilang salaysay. Like for example, mga kababayan, kay Saldico, di ba? For example, mahuli nila si Saldico, tapos mag-recant, mga kababayan. Nako, maniniwala bang taong bayan doon? Hindi. Kasi yung unang sinabi ni Saldico, yung magpinsan, yung dalawang magpinsan, ang mastermind. Yan na po ang nakatatak sa isip ng taong bayan. Whether or not mag-recant si Saldico, yun na po ang judgment Kasi yun po ang unang sinabi ni Saldico, mga karubi natin. At dapat hanggang ngayon ay meron talagang managot ukol sa bagay na yan. Lalo na nga po sa nangyayari ngayon, yung baha ng baha. Naghuhumiyaw yung flood control, Nelson. Yes. Diba? Lahat pa, sabi pa natin, lahat pa ng tumistigo dyan ay umatras na at bumawi na ng kanilang salaysay. Mukhang sa pangyayari ngayon, ito, katalagahan na ang tumano, naghuhumiyaw. Diba? Paano mo tatalikuran yan? Totoo. Diba?
Di ba? Oo, yan o, yan o. Hey! 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 Dito na. Pasok na. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Huwag po kayo matulak. Ang tulak, ma'am. Laban! Brave 14! Mantagin mo yan. Tsaka kaya talaga itong mga, alam mo, kung pwede lang magmurno, ito na lang yung pera. Nasa, Huwag po kayo matulak. Ang tulak, ma'am. Ang arte mo naman. Marines Hula! Kumbinsido si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na si dating House Speaker Martin Romualdez daw ang nasa likod ng Naku po! pagpapalitan ng Ayan na naman si Remulla, mga kababayan. Nagbibigay na naman ng mga speculation, mga kababayan, conclusion agad, no? Dapat siguro, mga kababayan, dito kay Remulla, imbestigahan muna, maglabas ng ebidensya. Kung talagang yan ang inamin, no? Kung umamin man ang mga hinayupak na yan, na si Romualdez may pakana, no? Kung matuntun man nila or matukoy nila, I'm not protecting, no? I'm not hindi ko po dinidepensahan dito si Romualdez, mga kabayan. Pero what I'm trying to point out, mga karabin natin, dapat siguro itong si Remulla, tumikom muna ang bibig, di ba? Tapusin muna yung investigasyon. Dahil sawa na ang taong bayan sa mga ano nito eh. Di ba? Mga kapalpakan. Yeah. Magasalita ngayon, iba pala yung investigasyon. Inuunahan kasi. Yan ang problema dyan kay Remulla. Puro pa press con, inuunahan ng lahat. Tapos pag iba yung resulta, parang wala lang nangyari, mga kababayan. ang 4 na Maleta Boys. Si Romualdez daw kasi ang makikinabang dito. Yeah. Narito ang agenda report ni John Riz Calata, live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. John Riz, ano ang pamantayan o basehan naman ng Ombudsman sa kanyang paratang? Yun lang. Corina, kagaya Pasok lang na dyan. nabanggit mo kanina, ang pamantayan ng Office of the Ombudsman sa kanilang pagpaparatang kay sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na sila ang nasa likod ng pag-recant ng 4 na Maleta Boys ay yung dahil si Romualdez daw ang makikinabang doon. So dahil si Romualdez daw makikinabang, mga kababayan. Pero ito po ang tandaan natin sinabi na po ng Pangulo, no, nung sona niya, malapit na daw kasuhan si former speaker, mga kababayan, no? Bakit hindi kaya yun na lang ang atupagin ni Remulla muna, no? Ang bilisan niya ang pagkaso kay Romualdez, di ba? Kasi malapit pa lang sabi ng Pangulo, malapit ng makasuhan. Hanggang ngayon, siguro ko itong mga ito, no? Kasama siguro to sa drama ni Remulla, mga kababayan, no? Para talagang matuluyan na nila si Romualdez. Kung tutuluyan. Kung hindi, nako. Doon sa pag-recant ng 4 na Maleta Boys. At ngayon, hayagang pinaratangan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng pagbaligtad ng 4 na Maleta Boys. Matatanda ang ginamit ng Ombudsman ang testimonya ng 8 sa 18 Maleta Boys para palakasin ang nilulutong kaso laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Pinasinungaling Naku po. You know what we're talking about? Naku po. So you think The camp of former Speaker Romualdez, The his camp. lawyers, his strategists, his advisors. Umamin ba sa'yo? Ang problema, kung umamin ba sa kanya na sila ang may pakana, di ba? Sino ba may pakana? Umamin sila? Kasi yun yung importante. Anong ebidensya mo na magpapatunay na sila talagang may pakana?
Baka mamaya, for example lang, iba po yung may pakana niyan. Di ba? Yung mga tumutulong sa kanya, kasama na yan. Nako, kasama na. Nako? Pinasinungalingan din ni Remulla na tinakot nila ang Maleta Boys para i-execute ang kanilang individual affidavits hinggil sa kanilang nalalaman sa flood control scandal. Sino po bang huling nakausap ng tinatawag nilang Maleta Boys, yung 4 na ex-Marines, di ba? Kaninong ahensya po ba ang huling nakausap? Sabi po kasi kanina sa balita, mga kabayan, kinausap ni Ombudsman Boying Remulla. Correct me if I'm wrong, mga ka-review natin, ha? Kami, kaya namin takutin ng Marines. Tatakutin namin sila. Oh. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya. Natakot nga ninyo yung dalawang senador sa Senado, mga kabayan. Di ba? Si Chich Escudero at si Villanueva. Bumaliktad nga yung dalawang senador. Ito pa kayang mga Marines, mga karabin natin. Di ba? For example lang. Yan nila yung sarili nila. Paano sila matakutin? Dagdag ni Remulla, yung reasoning dito ni Remulla parang pang elementary, ha? Yung mga reasoning ni Remulla dito sa pag-recant ng 4 na ito parang pang elementary, mga kabayan. Turo sa tauhan ng Ombudsman sa mga lugar na kanilang isinalaysay sa affidavit kung saan idineliver umano ang mga kickback. Kasabay nito, nagbabala ang Ombudsman sa mga abogadong humaharang sa hustisya at katotohanan. If they think that it's the same thing over and over again, that they can just play hardball with us while violating their code of ethics, then watch out. We will not let it pass. May Hindi plano namin palalampasin to. If they really want to fight it out that way, dirty, then we will just go to the Supreme Court. Sino kayang nagpe-play dirty dito, mga kabayan? Who is playing dirty dito, mga karabin natin? Si Atty. Baligod? Paano yung si Atty. Baligod? Padisbar niyo si Atty. Baligod? Ayun ako. May maniniwala ba ang tanong, may maniniwala ba sa inyo kung gagawin niyo yan? Di ba? Ayon kay Remulla, posibleng ituring na kapwa-akusado ni Romualdez ang mga bumaligtad na Maleta Boys. Hindi naman apektado ang nilulutong kaso laban kay Romualdez, pero malinaw niya na may nagtrabaho para harangin ang hustisya. Samantala, Corina, sinabi ng abogado ng 4 na Maleta Boys o ng ibang Maleta Boys na si Atty. Levi Baligod na matagal nang sinusuhulan ang kanyang mga kliyente para baliktarin ang kanilang mga testimonya. Samantala, bukas ay magsasagawa daw sila ng press conference hinggil sa usapin. Balik sa iyo, Corina. Lalabas ba, John Rees, ang 4 na bumaligtad para ipaliwanag ang kanilang mga dahilan? Hindi na yan sasama sa kanila. Corina, sa ngayon wala pa tayong impormasyon hinggil sa kung posible bang lumabas yung 4 na Maleta Boys para ipaliwanag kung bakit sila nag-recant. Pero ayon sa affidavit na kanilang ipinasa o yung kanilang recantation na ipinasa, binabawi nila yung kanilang mga naunang salaysay testimonya sa anti-graft body dahil nga sa kanilang mga personal na rason na natatakot na sila sa kanilang seguridad at ng kanilang pamilya. Ayan, natatakot na sila sa kanilang mga seguridad at pamilya. Meaning, it is not Atty. Baligod, mga kababayan. It is not Atty. Baligod. Sa una pa lang, from the very start, mga kababayan, kanino po ba sila natatakot? Sino po ang nagbabanta sa kanila? Sino yung tumatawag sa kanila? Dapat yan ang imbestigahan. Kung iimbestigahan mo nito, di ba? Yung pag-recant nila. Di ba? Hindi porket nag-recant sila, mga kababayan, ay si Atty. Baligod na ang may kasalanan. Ba? May ginawa ng kabulastugan si Atty. Baligod. Di ba? Sabi nga nila, tinatakot. Baka sabihin nila, yun nga lang ang problema. Baka sabihin nila, si Atty. Baligod yung nagigipit, si Atty. Baligod yung nagbabanta sa kanila. Yun lang kung paniniwalaan sila ng taong bayan. For example lang, mga karabin natin, di ba? Ayan, mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below, mga karabin natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.